Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalihap, mga kabisnes po tayong minamahal. For today's vlog po ay gagawan po natin ng isang reaction video patungkol po sa nabasa kong komento doon sa vlog ni Thinking Body. Ito nga po ay komento ni Rick Aningat kontra kay kabisnes. Kahit alam po na, kahit hindi niya po nabanggit yun kung sinong tao yung kanyang pinapatamaan, pero alam po natin kung sino yung kanyang tinutukoy or kanyang tinutumbok. Ito po, basahin po natin ang kanyang komento. Namang kita naman po natin kung sino po talagang kanyang tinutumbok. So bago pa lamang po sa aking munting channel, baka pwede po pa-subscribe, pakipindot na rin po yung bell button notification para ma-notify po kayo sa mga bawat video na i-upload po natin. Baka din po, pakisuportan din po natin sila Bal Santos Matubang, Ate The Vlog, Kalinga Prab. Ganoon din po sila Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, at ang anim na kagwang. Ito po ay may video po akong kinuha doon sa vlog po noon ni Kabisnes patungkol po dito kay Rick Aningat at saka sa kanyang pamilya nung panahong sadlak talaga sila sa problema. Ito po, tunghayan po natin pero bago po ang lahat, patalastas po muna. Pasok Kabisnes. So yun po mga kalihap, mga kabisnes po namin minamahal, nagbalik tanaw lang po tayo sa nakaraan kung paano po natulungan ni kabisnes itong si Rick Aningat. Kumuha po kasi ako ng video ni kabisnes. Siguro itong video na ito ay mahigit 1 taon na nakakalipas. At ito ay hindi ko ito kinuha para isampal sa pagbumukha ni Rick Aningat, kundi para ipaalala lang sa kanya kung gaano kabuti ang kabisnes family sa kanyang pamilya noon. Ito po, panoorin po natin mga kalihap, mga kabisnes po namin minamahal. Adhikain na makatulong sa ating mga kababayan. Ayun na, kasama ko, Thinking Body! Aplex na. Bang! Power Rangers! So yun na mga kabisnes, pakisamahan nyo po kami at meron tayong bibisitahin. Isa sa malapit sa puso po ng kabisnes family. At ito'y tinuturing namin, dito ay mainit. Tinuturing na rin po natin na parte ng pamilya. Ano po, hindi na ito iba sa atin. Opo. Boss! Good afternoon. Hello, Kuya Rick. Kuya Rick. Pasok po kayo, pasok. Pasok po, kabisnes. Ano po? Hello kami. Naiyak ako nung pasok sa akin. Talagang ganan eh. Sige lang. Pasok, pasok. Pasok. Pwede ba kami? Ay, huwag mo na patayuin, boss. Mga kabisnes, yung wife ko. Hey, sister. Kaya yan ha. Makatapag ka lang. Tanay ko, boss. Ganun ka. Hello ko na. Magandang hapon. Mayroon kaming konting pasalubong. Pagdamutan nyo na. Sa... Salamat po. Thank you, thank you. Kahit ka bumagsak po. Kasi isang linggo ako hindi kinakain bago operahan. Wala daw na nilinis mo nila yung video. Wala daw sa operation ko wala nag-problem. Kaya yun po. Ano lang, nung pinakain nila ako, tubig lang, saka candy, hindi ko rin naman matake kasi susung ako rin. Ay, gano'n. May tubig. May pinainom sila sa aking gamot para magdumi ng magdumi. Biglaan talaga, ano? So, biglaan talaga. July lang siya nakaramdam eh. Di ba? July.
July po yung first na sobrang sakit. Tapos, uminom lang ako ng Dolphinal kasi akala ko sa puson lang. Nawala naman siya. Tapos, hindi na naulit. Itong, itong last month, ito, October, sumakit siya. Hindi ko na pinaya. Ininuman ko siya ng Dolphinal. Hindi talaga tumalab. As in, talagang hindi ko na kaya yung sakit. Nagpadala na ako sa kanya sa ospital. Tapos, yun nga po, sabi ng doktor, nagpa-check ako sa ubi ko kasi akala ko sa puson. Yun, may binigay siya sa akin gamot kasi sabi niya yung sa tiyan ko daw kabag lang. Binigyan niya ako ng para sa kabag, tapos para sa pain, tapos nirequestan niya ako ng transvaginal ultrasound. Ayun po, pinauwi po kami. Umuwi kami, tinake ko yung gamot. Pero nung tinake ko yung gamot, mas larong nag-trigger yung nawala yung sa puson. Pero sa tiyan ko, parang yung nagle-labor, hindi ko maintindihan. Tapos yung contraction niya every 5 minutes. Pasakit siya ng pasakit. Hanggang sa hindi na ako pinatulog. Talagang hindi ko na kaya. Nagpadala na rin ako sa kanya sa ospital. Kasi talagang hindi ko na kaya yung sakit. Sobra. 3:30 ng madaling araw. Kaya, mga kabisnes namin minamahalan po. Naalala ko yung ganyang mga sitwasyon nung panahon naman ni Kuya Buknoy. No? Kasi parang halos parehas no Kuya Buknoy, no? Masakit lang. Akala nga natin kabag eh. Opo. Kada halos mga every 5 minutes mawawala tapos bira naman. Okay ka lang dyan? Oo, sumasakit siya ng sumasakit. Ang akala namin kabag kasi pumupunta ka rin ng CR, naghanap ka ng CR. Totoo po yun, maghanap ka ng CR, dudumi ka. Dudumi po talaga, tapos hindi mo na siya mapipigilan. Yun ganun po. Tapos yung dumi mo malambot na. Ganun siya. Nakakadumi naman po. Nakakadumi, kaya lang po yung dumi mo, parang ang LBM. Oo. Style niya. Pero yung sakit, hindi nawawala. Bumabalik at bumabalik. So yun mga kabisnes namin minamahal, yung mga ganyang istorya ay parang magsilbing na rin sa atin siguro, awareness at minsan talaga akala natin karaniwang karaniwang pagsakit lang ng tiyan. Yung pala, ayan, hindi na pala biro yung klase ng sakit na meron tayo sa ating katawan. Anyway, ma'am, ano nga ang name niyo po, ma'am? Pasensya na kayo, nakalimutan ko po. Mary po. Yes, si Ma'am Mary. Siya yung may bahay ni Boss Rick Aningat. Ayan lang sa mga kabisnes natin dyan, yung medyo matagal-tagal ng mga viewers natin. Maaaring kilala niyo na po ang isang Kuya Rick Aningat, At, ayun, boss, andito kami para... Yung panahon na ganun, doon tayo kay Kuya Buknoy. Hindi man ako nasasama sa vlog ni Ka-Business. Pero alam ni Ka-Business na pumupunta ako sa kanila. Ngayon hindi ko alam na pangyayari din pala sa akin yun. Kaya nga nung lumabas yung, syempre, akala namin operation lang, normal. Nung nag-follow up, check-up. So yung biopsy, so yun, panibagong hamon na naman sa buhay. Kaya hindi natin masasabi kung kailan darating yung problema sa atin. Mayaman man o mahirap. At walang exempted sa pagsubok. Walang exempted. Ano man ang katayuan natin sa buhay, mahirap, mayaman, dukha ka man, walang exempted sa pagsubok. Iba-iba nga lang po yung mukha ng pagsubok na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, pero wag nating alisin sa ating puso at saka sa isipan natin na kaya dumating sa atin yung kanyang pagsubok dahil kaya natin, kaya natin yan. Huwag lang natin kakalimutan, Ma'am Mary, na mag-pray palagi, iwala sa Panginoon Diyos ang lahat. Huwag tayong mawawalan.
ng pananampalataya sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. Paman, Boss Rick, nandito kami ha. Ma'am Mary, nandito kami ha. Buong ka-business family. Thank you, boss. Oo naman. Mga ka-business, si Rick Aningat po ay meron din siyang YouTube channel. Doon sa mga bago natin mga viewers at saka yung hindi pa nakakaalam, makikisuyo po kami at maglalambing. Supportahan po natin yung kanyang YouTube channel, Rick Aningat TV. Ayun po, at ang tawag niya sa kanyang mga viewers, subscriber ay mga kaingat. Ayun, no? Siya po yung nagpangalan sa akin ng kaingat, mga ka-business. Kung makikita niyo yung mga last vlog ko, kapunta kami kay Kuya Bong, pinangalanan niya ako ng kaingat na nasa band kami nun. Kaya, talaga, thank you very much, ka-business. Dito lang kami. At Ma'am Mary, bukod dyan sa dalang mga pasalubong na mga ka-business namin minamahal, bukod dyan ay magpapaabot kami ng konting cash assistance para sa inyo. Boss Rick, damutan mo na ito, Ma'am Mary, ha? Para sa mga bata, pang gastos-gastos, pamasahe, kasi alam kong apektado yung Ma'am Mary, Boss Rick, tanggapin mo yung 20,000 pesos para sa inyo yan, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Makakatulong po yung mga ka-business para sa kanyang pagbili po ng colostomy. Yes, at saka, yes po, yan po mga ka-business ay galing mismo syempre sa sahod natin sa YouTube. O kita nyo nagagamit. Pati kayo may bahagi kayo dyan, mga ka-business naming minamahal. Lahat ng mga viewers, may bahagi po kayo dyan. Kasi dahil po sa inyong panunood, yan o, galing po yan mismo sa sahod natin sa YouTube, no? Maraming salamat po, Miss Ka-Business. Yes ma'am, no problem po. Malaking tulong po ito sa amin. So sa lahat ng mga ka-business na sumusuporta, maraming salamat po. So yun po mga kalingap, mga ka-business pa namin minamahal. Talaga namang nagkanda iyak-iyak pa si Rick Aningat. Ewan ko ba, dramatic actor to eh. Tapos ngayon pinupunan niya itong si ka-business sa pag-iyak niya. Tungkol dito kay Jonathan noon. Humingi nga ng tawad itong si Jonathan kay ka-business. At hindi napigilan na naging emosyonal itong si ka-business kasi hindi niya sukat akalain na hihingi ng tawad itong si Jonathan sa kabila ng mga kasalanan ginawa niya kay ka-business. Siyempre na-touch yung tao. Ngayon ibabalik ko ngayon sa iyo, Rick Aningat. Bakit na ikaw tinulungan nila ka-business? Nagkanda iyak-iyak ka rin, halos maghalo pa yung sipon mo tsaka luha mo sa kaiyak. Ano, Rick Aningat? Ano yun, drama rin ba yun? Ginawa mo? O pakitang tao? Pakitang tao naman talaga yun eh. Kasi hindi ka naman talaga totoong tao. Sabi nga nila, ang tao daw gawa sa putik. Pero sa'yo, Rick Aningat, gawa ka sa plastic. Totoo yun. Isa kang tao na gawa sa plastic. Dahil puro kaplastikan ang alam mo. Siraan mo, tapos siraan mo ang mga taong tumulong sa'yo. Yung mga taong nagpakilala sa'yo sa mundo ng social media. At saka yung taong nagbigay sa'yo ng pangalan na Ka-Aningat. Rick Aningat. Yes! How are you, my dear? Fine! What, live? No, I'm just making a video. I thought maybe the live. No. Okay. So, yun po mga kalingap, mga ka-business pa namin minamahal. Kayo na po umusga sa pag-uugali nitong si Rick Aningat. So, bago ko patapusin ang aking reaction video, kapwa ko reactor sa pangunguna po ng Anime Reactor TV, Taong Gala, Katangay PLC, Analisa Reality Vlog, Alminda Bix Vlog, MK Okray, and of course, ang inyong banglingkod, Kalingap Torak. Yun lang po, ingat po tayo lagi, and God bless. Bye-bye po.